makapagmura daw ay parang wala ng bukas. Yan ang reklamo from a raging sister-in-law. Eto na po ang kakampi ni Marlene. Marife, humarap ka na. Kapal ng mukha mo! Mahiya ka! Akala mo wala akong ginawa tama sa'yo. Mahiya ka! Wala ka lang ang naiambag sa bahay. Walang naiambag, sigurado ka. Nung nanganganak ka, tinawag mo ako, tinatawag mo ka. Huwag ka magsasabi na wala akong inambag. Mga dapat ko naglalabay ako. Ang kapal ang mukha mo din. Mahiya ka! Lahat ang kasama na yung anak mo sa akin. Maliit pa kayo, kasama na kayo, oy. Parang ako patulong eh. Okay. Marife, bakit galit na galit ka? Parang may narinig ako na ikaw yung nagsusustento sa mga anak ni Ate Monica. Wala po lang sa akin siya lumalapit. Tapos ako pa minamasama niya pag hindi ko siya napapahiram. Kahit naman po sino magagat, magkikimkim. Tapos sasabihin niya, pinapakialaman sila. Pag inaawat sila, susulera ang magulang ko. Oh, bakit hindi ba? Hindi talaga. Isa ka rin na. O, talaga ba? Anong tingin niyo sa ginagawa? Palagi ba siya humihingi sa'yo ng tulong? Madalas po, ultimo sa diaper, sa pagkain nila. Sa akin po yung inaasa. Balot ba hinihingi ko? Balot ba hinihingi ko? Pareha tayong may pamilya, pero huwag mo iaasa sa akin. Tapos Eh, walang hindi mo trabaho ako kuya mo kasama. eh. Pag Walang hindi ka trabaho ako kuya mo. ibigyan. Kaya Kahiya ka pinapalitan naman. ko din yun, Maripe. Pinapalitan Kapag hindi nakakapagbigay ka sa ano, Nakapagbigay kami pa masama. Kasi hindi daw namin sila tinutulungan. Hindi namin kasalanan kung marami kayong anak. Magkano utang niya sa'yo ngayon? Sa akin mo malaki na po. Kung tutuusin, ang utang niya higit na sa 1,000 ang utang niya sa Hindi, kaya akin. nga, magkano eh? Lista mo. 4,000 po yung utang niya sa akin, mahigit pa. pero hindi niyo ba naisip na kaya nagkakaganito si Ate Monica dahil din sa anak ni Ate Marlene, yung asawa niya? Sinabi nila na magpa-check up ako. Saka meron po bang may something na nakakapagtrabaho na gasigaso ng anak? Kahit sino makakita, akala may something ka. Oy, Maripe, bago mo ako ganyanan, maliit pa kayo, kasama ko na kayo. Kaya doon na lang ako nag-ano sa inyo, paunti-unti lang na diaper. Hindi mo nga Susunod mo pa. O Monica, nakikita natin ang diferensya ng asawa mo, diferensya niya, pero yung diferensya mo, kailangan nakikita mo rin, ha? Oo, ha? Kasi hindi rin maganda yan para sa anak mo. Diba? O eto naman, kung may kakampi si Marlene, may kakampi rin si Monica. Kahit may asawa si Monica, ay parang single mother daw ito. Walang maasahan. Kaya pinili niyang unawain na lang si Monica. Ayan, Nanay Adela, humarap ka na. Nanay, kaano-ano mo si Monica? Kapitbahay lang po. Ah, kapitbahay. O, ano naman ang nakita, ano naman ang obserbasyon mo? Ang kay Monica, ma'am, naintindihan ko yung sitwasyon kasi ramdam ko din nung time na ako yung nasa patayuan niya. Naintindihan ko siya kasi dumadaan sa pagsubok. Maraming pagsubok ang pinagdadaanan niya kasi, ma'am, imbes na kumampi yung nanay sa kanya, hindi. Tuwing nag-aaway silang mag-asawa, nandyan lagi yung nanay na sumasabad sa kanilang dalawa. Dapat, kung problema ng mag-asawa lang ang mag-usap. Lalo na kasi may pinagdadaanan si Monica, naiintindihan ko yung sitwasyon niya kasi bagong panganak magtatrabaho at saka may time na mag-away sila, magpang-abot sila na sa tagaan. Sinasabihan ko naman po. Tagaan? Yes po. May tagaan? Muntik niyang initak yung asawa niya po. Monica, meron talaga tayong problema. Kasi kung humahawak ka pa ng pantaga, biro mo nakikita lahat yan ng anak mo. At pagkatapos, kung magkatuluyan, ikaw ay makukulong. Hindi ba?